Gusto ko tong thumbnail ng UNTV. Pinalubog ang mga kalaban. Uy. So eto, US at PH soldiers no nagsanay sa pagdepensa versus foreign invasion sa balikatan exercises. Kahit na hindi na natin pangalanan pa mga tol, no, kung sino yung tinutukoy dito na foreign invaders dito sa balikatan exercises na to. Alam na natin mga tol kung sino ang palulubugin ng mga kalaban mga tol, no? So ito nga no, nagsanay daw ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo at kung paano dedepensahan no ang ating bansa mga kapatid no laban sa mga mananakop ng mga dayuhan mga tol dito sa balikatan exercises. So ito ang ating panonoorin. Bibigyan po natin to ng reaction video and commentary. Samahan lang ninyo ako mga kapatid. Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin at opinion mga tol. Basta huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang ating notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sabog. Sunod-sunod na tinarget ng mga high-powered weapon system ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang 5 floating assets na ito na animoy mga sasakyang pandagat na dadaong sa baybayin ng Lawag City, Ilocos Norte para sakupin ang bansa gamit ang 105mm. Ito kung sakasakali lang na makakaligtas pa sila sa karagatan. Kasi syempre sa karagatan pa lang magsisimula ang putukan mga tol eh. Kung sakasakaling makakalapit pa sila at makakalapit sila sa daungan at magsisibabaan yung mga kasundaluhan nila. Eto na. Eto na yung pamuksa mga tol no ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Kasi kasama talaga ang mga Amerikano kasi nga kapag nagganap na to, etong bagay na to, ibig sabihin niya na invoke na yung Mutual Defense Treaty at talagang kasama natin silang makikipaglaban mga tol. So kung eto lang naman makakalapit pa. Kung sakasakaling makakalapit pa yung mga kalaban mga tol, talagang palulubugin sila mga tol. At pagdating naman sa kalupaan, sa laban sa kalupaan, dyan natin talaga masasabing walang laban ng mga dayuhan dito. Sanay na sanay ang mga sundalong Pilipino rito. Kasi talagang pagdating sa kalupaan mga tol, mga veterans to, talagang mga subok na to sa labanan. Unlike dun sa kalabang bansa mga tol, puro exercises lang ang meron yun. Wala namang laging bakbakan yun eh. Wala naman silang magaling lang sila sa mga exercises. Pero wala pang mga kinasangkotang laban yung mga yun, mga tol. Tuloy natin. At 155mm howitzer ng Philippine Army, Philippine Marines at US, Javelin anti-tank missile, multi-role anti-armor anti-personal weapon system, at mga machine guns. Agad lumubog ang mga target. Bago pa man makarating ang mga dayuhang mananakop sa baybaying ito, nakaposisyon na ang pinagsanib na tropa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sila ay pigilan. Nakakatawa lang ngayon, nakakatuwa lang panoorin mga tol. Pero pag sa totoong laban niya mga tol, hindi nakakatuwang panoorin yun. Sabi gano'n ni Ryan Lacanlale, bago pa man makarating ang mga kalaban sa daungan na to, di ba, malapit sa ganyan lugar. Di ba, ang hirap isipin na dumating na sa puntong gano'n, no, sinusugod na tayo mga tol. Pero palagi ko naman if ever mangyari yun, hindi lang Amerika ang makakasama natin mga tol. Marami pang ibang mga bansa siguro talaga ang magpapadala ng kanilang mga kasundaluhan. Palagay ko kabilang na rin doon yung Japan, South Korea kasama na dyan. Baka magpadala rin ng sundalo Taiwan mga tol o kaya kasama na rin yung India. 'Di ba? Ang dami pang iba, France, Australia, 'di ba? Kasi mga tol hindi nila papayagan na magtagumpay ang isang bulas na bansa dahil wala naman talagang katwiran yung kanilang ipinaglalaban. At kapag hinayaan nilang magtagumpay, para na rin nilang pinabayaan ang international law na tapak-tapakan ng isang naghahari-hariang bansa. Iba't ibang matataas na armas ang sasalubong sa mga dayuhan. Balikatan 39 has focused on everything from key maritime terrain, both the taking of that and the defense of that, which you just saw today, to maritime strikes and to conducting sea control. So katignan mo itong nagsasalita mga tol, itong nagsasalitang to, ano ba pangalan to? Lieutenant General Michael
Sederholm. Hindi ko alam kung tama pronunciation ko. Ikumpara mo siya sa mga sundalong incheck. Incheck talaga mga kapatid ng mga kalaban natin eh. 'Di ba? Ito mukhang ang dami ng pinagdaanan nitong mamang to, 'di ba? Sa edad niya, sa itsura niya. Kumpara doon sa mga bagets, mga bagito na mga incheck, mong iiyak pa talaga sa totoong laban yung mga yun eh. Kasi sanay na sanay lang puro sa mga ano yun eh. Puro sa mga war games lang sanay na sanay yung mga yun eh. 'Di ba? Hindi naman sila napapalaban talaga eh. Time terrain, both the taking of that and the defense of that, which you just saw today, to maritime strikes and to conducting sea control. Ang senaryong ito ay isa lamang sa maraming pagsasanay na isinagawa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas at Estados Unidos para sa taunang balikatan exercises. Muling nilinaw ng Amerika na hindi isinasagawa ang pagsasanay para magpaabot ng mensahe sa ibang bansa. Oo naman. Oo naman, syempre. Wag na lang natin masyadong isipin. Hindi daw to isinasagawa para magpaabot ng mensahe sa ibang bansa. Pero yung ginagawa nila ay pagdepensa versus foreign invasion. Okay. Okay. Eh sabi nyo eh, di ba? Na nais sakupin ng Pilipinas, kundi upang lalo pang mapagtibay ang samahan ng mga tropa ng dalawang bansa. Ulit, balikan natin yung sinabi Hindi daw ginagawa itong balikatan para magpahatid ng mensahe sa ibang bansa na naisakupin ang Pilipinas. Pero ang ginagawa nila ay pagsasanay para depensahan ng Pilipinas laban sa pananakop ng ibang bansa. Di ba? So ito daw ay para pagtibayin lang yung ugnayan mga tol. Oo na lang tayo, di ba? Oo na lang. Kundi upang lalo pang mapagtibay ang samahan ng mga tropa ng dalawang bansa. Again, we don't do this for any third party. We don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness, to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space, employ fires, move about, practice littoral mobility, multinodal littoral mobility, all those things that we've planned in this exercise. So there's no significance to this location. Sanay na talaga magsalita. Oo naman, syempre. Diba? Para alam lang nila kung anong gagawin nila if ever. Pero hindi to message sa ibang bansa. Para sa ibang bansa naman nanakop. Ito hindi pa tungkol sa China to. Ang US nakahanda umanong ipagtanggol ang interes ng Pilipinas sa gitna ng umiigting na usapin ng teritoryo sa South China Sea. We have an obligation to our countries to train together, to interoperate. So Balikatan has been, key maritime terrain, both the securing of that and the defense of that. It's been sea control. It's been maritime strikes. So all those missions that are designed to deliver in accordance with the Mutual Defense Treaty, 72 coming up on 73 years old right now. We honor that. That means a lot to us. So protecting the Philippine sovereignty. Ayon naman sa Sandataang Lakas ng Pilipinas, ginagawa nila ang pagsasanay para mapataas pa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagdepensa sa mga mamamayan ng bansa. Sa ngayon, ay pinag-uusapan ng dalawang Sandataang Lakas kung paano pa mapapaganda ang balikatan sa susunod na taon. Pero alam mo, nakakabilib sa kanila. Ang titibay talaga ng resistensya nila mga tol. Kasi maglakad-lakad ka nga lang dyan sa labas, tas ganito kainit. Diba? Mahahapo ka na agad eh. Pero sila mga tol, tignan mo naman babad sa arawan kung umaraw man yan umulan mga tol, pero babad talaga sa kaarawan yan, nag-e-ensayo sila. Ganon sila kadesidido at talagang sinasacrifice nila yung sarili nila para lang sa ating bansa, di ba? Para lang maprotektahan ang ating bansa. Tapos nakakahiya naman sa mga pro-China pa na nandirito sa Pilipinas. Hindi nyo deserve na ipagtanggol kayo. I think on our part of the AFP, we have improved intellectually and raised the level of competence of our soldiers and officers leading our armed forces. Certainly, there were improvements now compared to last year and the past 38 years. We have talked with our partner here, General Sederholm, how we would develop the next balikatan exercises. Nasa 200 sundalo mula sa AFP at US Marines ang lumahok sa pagsasanay ngayong araw. Sa Miyerkules, isasagawa naman ang Maritime Counter-Strike Exercise dito rin sa Lawag bago matapos ang Balikatan 3924 sa Biyernes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito, no? At saludo talaga tayo sa lahat ng ating mga kasundaluhan. At saludo rin sa Amerika, mga tol, na talagang tumutulong, no, sa ating bansa at pinapahusay pa nila yung kakayanan ng ating mga sundalo. Dapat ito yung nakikita ng mga nagrarally. Tignan mo ginagawa ng Amerika, mga tol. Actually, hindi naman nila bansa ang Pilipinas eh. 'Di ba? Bakit yung mga sundalo nila magbubuwis ng buhay para sa Pilipinas, 'di ba? Bakit sila gagastos para sa Pilipinas? Napakalayo nila sa atin. 'Di ba? 'Yun ang isipin ng mga nagrarally. Samantalang etong China, mga tol, tayo ang sinasakop, sila yung may threat sa atin ngayon, 'di ba? Sila yung gustong kumuha ng mga likas yaman natin, kinukuha mga nasasakupan natin, sinisira yung mga bahura, mga tol. 'Di ba itong nabalita, no? Nakita doon sa may Pag-asa Cay, durug-durug yung mga corals, basag-basag. Sinong sumira nun? Amerika ba? 'Di ba China sumira nun, mga tol? Oh, bakit hindi kayo mag-rally doon sa harap ng China kung talagang mahal na mahal ninyo ang Pilipinas? 'Di ba? Dapat tindigan ninyo yung karapatan ng ating bansa. Hindi yung tipong kaya nyo lang naman ginagawa yan kasi mga bayad kayo eh, 'di ba? Well, okay, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo, mga tol, dito sa video at balitang ating napanood? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.